Magdaraog. Kasama ni B-Boy na suspect. Bagay, inamin yan. Tama, inamin mo na, di ba? Binaril mo. Ilang beses? 2 beses po. Yung isa po tumama sa kamay. Tumama sa kamay mo. Kaya. So hindi siya suspect. The way I look at it, but there will be a process that is going to be followed. Ito naman babae. Hindi ko naman maintindihan. O paano ngayon? You will be charged of harboring criminals. Kilala mo ba si George? Hindi po. Ha? Nakitala po namin na kami. So po siya nakalakad. Yun talaga ang lakad nyo. Opo, yun po. Sinong pinuno ninyo? Si Biboy po talaga yun. Sabi ni Bibo, ikaw daw eh. Sabi ni Bibo, ikaw daw ang mastermind. Lakad po talaga. Lakad po. Nagtagpo ako ng araw sa bahay. Kasi ayun po, pag nagtatago po ako, lumalakan na po sila dito eh. Sila rin po yung nag-trending dito eh, dati po eh. Saan? Yung holdapan po sa Tondo. Anong Yung mga panahon araw yun? po na nagtatago po ako eh. Anong panahon yun? 2022 ata yun. 2022. Sila rin yung lumakad. Opo, wala po akong So, bakit kailangan mo barilin? Bakit dinalawahan mo? nakita ko po kasi yung may bumubunod po eh. Bubunod? Opo. Hindi naman nakabunod si George eh. Nawakan niya po yung baril niya may maliit yung baril ko maliit. Sino nagutos sa'yo na putukan mo ulit? Wala na po, pinutungan ko na lang po. Kasi iba yung pangalawa po, tumama na po sa kamay ko po. Sinira niyo buhay ng pamilya. Walang kasaysayan. Tagal-tagal na naglingkod nun sa Maynila. Buong buhay nun. Para mapangalagaan kayo, kayo rin pala bibiktima sa kanya. Hindi ko po alam na pulis po yun yung suot niya eh. Nakita lang po namin na uminang po yung suot niya eh. Bakit kayo dumiskarte sa Maynila? Mas madami daw po kasi dito yung suot niya eh. Madaming may alahas. Mga alahas po. Ba't di ka pa sumuko? Sumuko na si B-Boy. Takot po ako yun eh. Ba't ka natatakot? Dahil nalaman mong pulis ang pinatay mo. Opo. Anyway, ito, taga saan ka ne? Herbosa po. Herbosa, sa Tondo ka rin. Ando na nanay mo? Mga tito ko lang po sila. Tito Emon po nag-aalaga ng anak ko. Ha? Sa may alkalde ka? Iniwan mo yung anak mo, sumama ka dito. Okay, papanagutin yan sa mata ng batas. Sabi ko sana sa mga kabataan, o lalo na sa mga bata, no? Alam nyo, maganda yung kayo'y nai-inlove, o yung kayo'y nagkakaroon ng partner sa buhay. Pero kung sa tingin nyo naman, tulad dito, mo, may anak. Tapos iiwanan mo yung anak mo, pipiliin mo criminal na boyfriend. So anyway, gusto ko lang pong at least mabigyan ng tuldok. After, ano ba ngayon? 20 days. 20 ano ngayon? 24. After 8 days. As we have promised the people of Manila, kami po ay bilang gobyerno at organisasyong pulis. Maaring hindi perfecto ang aming organisasyon among ourselves. But we guarantee you, we will not tolerate abuse. At the same manner, pagka ginawa ninyo sa Maynila, yung krimen, ay talaga pong hahabulin namin kayo, whether the following day, mahuli namin kayo 1 week after, 1 month after, 10 years after, it doesn't matter to us. But we'll make you pay and be brought to justice.
No? We are certain about these rules and policy. Now, having said that, no, bago ko po ibigay ito sa media, dahil punong-puno po ng in fairness po sa ating mga media, talagang nag-aantabay ito mga ito ng balita at update. Ngayon, now next, kung nanonood kayo, kayong tatlo na basag kotse gang na may huli kayong biniktima sa Maceda Street, meron na kaming mukha ninyo. Alam namin taga saan kayo, malapit lang kayo. You're about 3 kilometers. Maring pinagtatawan-tawanan nyo kami ngayon. Ulitin ko a few weeks ago, may insidente sa Maceda, basag kotse gang. Nananahimik yung kotse, binasag ninyo, ninakawan ninyo. Taga Tindalo kayo. Maring hindi kayo umuwi ngayon dyan. Ulitin ko kayo ay properly identified. Kung ako sa inyo, bakit kaya mo nga sumuko? Natakot po ako kasi po, yung pinatay ko po, pulis po. Hindi ko po alam na pulis po yung nadali ko po. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon, kayong tatlo na involved sa pagbasag ng kotse sa Maceda 2 weeks ago. Ako sa inyo at sa magulang ngayon ay surrender nyo na po ang inyong anak o kayo mang nanonood ngayon. Ulitin ko kayong tatlo na grupo na nambasag ng kotse sa Maceda Street, mananghali, broad daylight. Huwag nyo nang hintayin, nakita nyo yung sa kodli ko na baka mami, alam nyo, may insidente. Buti ito, nung nakita ni Anisete, tinaas kagad ang kamay. Opo. Akala namin bubunot dahil as he is considered armed and dangerous with capability to intent to kill. Kita ninyo yun. Talagang mapapabilib lang ako sa Manila Police District dahil kahit anong sikip sa dibdib, galit at inis na kapwa nila, patuloy nilang kinikilala ang hustisya o pamamarang makatwiran. And I'm proud of the men and women of Manila Police District for practicing restraint and follow the rule of law. But, ulitin ko, hindi lahat araw-araw Pasko sa kriminal. May Pasko rin sa pulis. Baka mamaya, sa kalsada pa kayo madisgrasya. Kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataon at bibigyan ko kayo ng panahon. Iisa-isayin ko kayong ilabas dito. Pero for the meantime, we are focused with this incident and you're next. So to those who are watching, stay away from Manila. If you want to commit crimes in Manila or plan to commit crimes in Manila, it's not worth it. Sulit ba? Sulit bang ginawa ninyo? Sulit hindi? Sulit po. Oo. Kanin. Kaya kung gusto nyo magbagong buhay na kayo, mukha namang hindi kayo makikinig sa akin magbagong buhay. Pero okay dito sa Maynila. Hahabulin namin kayo. Layo ng, ang dami yung impormasyon dito. Inabol sa Cabanatuan, inabol sa Arayat, sa Bulacan, sa San Mateo, sa Marikina, nagpunta pa ng Maynila. Tapos Laguna. Ang dami nagbibigay ng impormasyon ng mamamayan. Talagang inano ng mamamayan pag nakakakita ng postura niya, tsura niya. But all things are being considered valid. Natsempuan naman. Natsempuan. So, to the family of George Capistrano, I hope your city government that na pinaglingkuran ni George nakapagbigay ng hustisya sa inyo ngayong araw nito. At congratulations sa inyo lahat. Thank you very much to the men and women. To General Abad, keep it up. Congratulations to our District Director, General Abad. May pagmamalaki mo talaga ang iyong mga pulis, Maynila. So for now, ito po ang inyong lingkod. Hanggang dito na muna. At ito po may medical. May medical na ba to? May medical na? I-inquest na rin. Sige, for the meantime, we're happy to be of service to the people. And again, pumanatag po kayo in our own little way. As your mayor, hanggat ako po ang alkalde ng Lungsod ng Maynila, ay pipilitin ko po sa abot ng aking mga kaya, 10 ng aking mga kasamahan na naglilingkod sa bayan na ang ating lungsod, di baling luma, maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay dito. Mag-iingat po kayo at kung meron po mga complainant na sa tingin ninyo ay biktima rin ito, ay mari po kayo makipagtulungan
sa Manila Police District. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng Pong Mayabang. Manila, God first. Thank you. Saan yung mga lugar na tinatarget nyo talaga bukod sa Baguio at saka Maynila? Saan pang lugar? Wala na po. Manila lang tsaka Baguio. Manila lang po tsaka Baguio. Ilan na yung napatay mo? Isang beses pa lang po yun. Ino-record mo? Opo. Sir, balikan natin kung paano nyo pinlano yung krimen. Pwede pang pakwento sa amin. Kilala niyo po ba itong veteranong polis Maynila natin? Kaya siya yung target nyo. Pakwento po. Paliwanag po sa amin, sir. Hindi po namin kilala si Tata George Capistrano. Nakita lang po namin na may suot po siyang alahas. Nasa lubong po namin, tapos sinundan po namin. Tapos, pagkatapos nun, Tapos ayun po, in-overtake po ng kasama ko si alias B-Boy po. Tapos bigla po akong tumalon. Ngayon po, pagtalong ko po, bubunot po siya. Tapos pumasa po agad ng baril. Pinutukan ko po agad si Tata George po. bubunot yung biktima dahil nakita na kayo hinahabol nyo siya. Tama ba? Opo. Okay. Yung talagang pinakapakay nyo ay mang-hold up lang talaga sana. Opo. Yung alahas mismo yung biktima. Opo. Bakit po pinatay nyo? Nakita ko po si B-Boy. Tapos pinutukan ko na po siya. Itong driver ng getaway vehicle niyo po, ang sabi niya noong nakarang linggo, hindi niya alam na babarilin yung biktima. Totoo ba? O alam niya na may plano talaga na if talaga may makita kanyang may armas itong biktima, ay papatayin, puputok ka ng baril? Wala po sa plano yun eh. Nung nalaman po namin may baril, doon po kami naalarm na putukan po eh. Tsaka may baril din po siya, hindi lang po ako yung may baril. Yung driver. Opo. Okay. Pagkatapos nyo na ginawa yun at binaril yung biktima, saan kayo pumunta? Anong una yung ginawa? Dumiretso po kami sa Arayat, Pampanga po. Pagkatapos, Nagbihis po. Tapos ginamot ko po yung sugat ko yung natamaan ko po. saan ka natamaan? Sa kamay po. Okay. Anong nakuha nyo ulit doon sa biktima natin? Bracelet po, tapos sing-sing, tsaka po isang baril. Tama ba Mali. na? Wala po. Wala pong kwintas yun. Wala pong kwintas po. Mga pinakita sa CCTV. Wala pong inaltak na kwintas po. Ano yung hinila mo sa leg? Ano po, bag po yun, Yorme? Hinihila mo yung pag- Opo, inihila ko po, di po matanggal kasi po nakaano po yun. Swing bag siya. Opo. Hmm. Wala pong nakuwang kwintas po, Yorme. Nagsasabi po ako ng totoo, bracelet lang po, sing-sing, tsaka po baril po, yung kwento to. Inakarbor po ni alias B-Boy po. Yung baril na ginamit mo, na? Ayun po, na-recover na po. Magkano lahat ulit nung pinagbenta nyo doon? Kasi ang sabi, naghatian kayo eh. Opo. Magkano yung nakuha mo? Umabot po ng 300 po kami. Bali 600 po lahat. Ganun po. Saan yung binenta? Si B-Boy po yung nagbenta eh. Pagtimbang po ng alahas po, siya na po nag-dispatch ng alahas po. Pagkatapos yung maibenta, naghiwalay na kayo nung driver ng getaway vehicle nyo. Saan kayo nagpunta? Dumaretso na po ako sa may bundok po, malaki po sa may Pampanga po. Pagkatapos, Tapos po, inisprayan ko po agad yung motor ko po na kulay puti. Tapos dire-diretso na po ako sa Cabanatuan papunta po San Mateo. bakit ka pa nagtago? Eh, ilang beses na nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Maynila na yun na nga ang nangyari. Nahuli na nga itong kasama niyo po na driver. Natatakot po kasi ako kasi po, nung nalaman ko po sa Facebook po na pulis po pala yung nadali po namin. Saan ibig sabihin kung hindi pulis, hindi po kayo matatakot? Hindi po. Anong hindi po? Hindi kayo matatakot o hindi na natatakot kayo kahit na pulis man kung hindi yung nandito kayo? Hindi po kami natatakot po. Basta po may alahas. Pero pag pulis po, takot po kami. Kasi po may paglalagyan po kami. Okay. Ma'am, ano po yung inyong naging papel po dito po sa pagtakas ng mga suspect po? Sa kanya lang po. Sumama lang po ako. Kailan kayo sumama, ma'am? Nung nalaman niyo po na may nabaril na po sila? Nung ano po, pag-uwi niya po ng bahay, sabi niya, pinamin niya po sa akin, nakadisgrasya daw po siya. Pagkatapos po, So, yun po. Alis na po kami ng bahay. nabanggit kanina ni Mayor na may anak po kayo. Iniwan niyo po yung anak niyo, sumama po kayo sa kinakasama niyo po. Hindi po, may nag-aalaga po talaga sa anak ko. Pagkasama niyo, Yung tito ko po kasi gusto nila alagaan yung anak ko. Ngayon po, nasa kanila po. Tapos dinadala-dala po sa bahay, tapos kinukuha ko po. hindi po kayo natakot, ma'am, o nag-alaga sa anak niyo. Bakit niyo iniwan? Alam niyo naman na po na may nagawa na kong krimen yung kinakasama niyo. Ano yung nasa isip niyo ng mga panahon na yun, ma'am? Nagsisisi po ba kayo? Opo. Paano na yung mga anak niyo po? Dahil sa nangyari, hindi naman kayo sana kasali doon sa krimen, pero dahil po sa sinamahan niyo po siya, nagtago po, ganito po ang nangyari.
ano po masasabi niyo sa pamilya na nangyari? Sa pamilya po ng biktima, ibig ko po pinagsisisihan yung nagawa ko po kay Tata George Capistrano. Hindi ko po inaasahan na ganun po yung mangyayari. Pakay lang po namin yung alahas po, hindi po yung buhay. Sana po mapatawad niyo po ako, lubos ko po pinagsisisihan yung nangyayari po.